May namataan na namang barko ng China sa sabay na paglalayag ng Pilipinas at Australia sa West Philippine Sea. Nakatutok si EJ Gomez. Magkasamang naglayag ang mga barkong pandigma ng Pilipinas at Australia sa West Philippine Sea nitong weekend para sa ika-16 na Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA. Pinangunahan ito ng warship ng Pilipinas na BRP Rahas Sulaiman o PS-20, kasama ang Philippine Coast Guard vessel na BRP Melchora Aquino at Navy ship ng Australia na HMAS Toowoomba o FFH-156, sakay ang kanilang maritime aircraft na MH-60R. Nagtungo rin dito ang barko ng US na papunta ng Palawan para magdala ng mga gamit para sa Humanitarian Disaster Response Exercise. Among the activities that they contributed in this 16th MMCA is equipment offloading. They also did maritime domain awareness and among other things. Sa gitna ng paglalayag, mag-aalas 2 ng hapon itong Sabado sa bahaging 37 nautical miles kanlurang bahagi ng Cabra Island, isang barko ng China ang na-detect ng Philippine Navy. We are conducting a routine navigation according to international law and keep a safe distance from us over. Wala naman daw na idulot na aberya sa maritime exercise ang namataang barko ng China. We as well document, and part of the documentation is for us to ensure that they do not interfere with our ongoing exercises. There's no disruption or any interferences. Alas 9:30 ng gabi, nagsagawa naman ng night steaming in company ang mga barkong pandigma ng Pilipinas at Australia kung saan nagkaroon ng communications at screening exercises. Linggo ng umaga nang makalapit sa 500 yards ang Navy ship ng Australia sa warship ng Philippine Navy. Kasunod ng Australia ang vessel ng Philippine Coast Guard na BRP Melchora Aquino. Nagkaroon ng division tactics kung saan ang bawat barko ay nagsagawa ng basic combat at maneuvering actions at formations sa karagatan. Nagpalipad ng kanilang maritime aircraft ang Australia. Meron ding C-208 ng Philippine Air Force na nag-surveillance. 2 FA-50 fighter jets at 2 A-29B Super Tucano naman ang sabay na lumipad sa himpapawid sa flyby exercise. Ngayong magkalapit ang Navy ship ng Pilipinas at Australia, isinasagawa ang replenishment at sea approach na layong paigtingin ang endurance ng Navy sa logistics transfer. Ginagamit ang RAS kapag mag-e-exchange o deliver ng mga supply tulad ng langis ang mga barko para masustain ang operasyon nito. Mula rito sa West Philippine Sea, EJ Gomez, Nakatutok, 24 Oras.